Bago pa man masangkot sa pagpatay sa modeleng si Julian Rodelas, napag-alaman ng Quezon City Police District na meron ng mga dating kaso ang isa sa mga suspect na si Fernando o J.R. Quiambao Jr. Balitang hatid ni Ian Cruz. Eksaktong 1 linggo matapos matagpo ang patay ang modelong si Julian Rodelas. Balak ng kaanak ng biktima na humingi ng police protection. May kahinahinalang tao raw na dumalaw sa burol. Pero dagli rin daw itong umalis ng burol kasama ang isa pang lalaking sakay ng motorsiklo. Patuloy naman ang paghahanap ng tracker teams ng QCPD sa mga suspect na sina Efren Talib at isang alias Aldos. Sila ang sinasabi ng isa pang suspect na si Jemar Waraji na bumaril at nanghalay daw kay Rodelas. Sa ngayon, hinihintay pa ng SIDO ang comprehensive report ng SOCO at kung may indikasyon na hinalay si Rodelas. Papailan po natin yung kaso yun. Wala pong problema doon. Magpapail po tayo ng additional na kaso laban din sa mga suspect. Yung may palatandaan po na ginahasa dahil ipinasok sa kwarto at nakikita niya na naririnig niya yung sabi ng babae na wag po, tama na po. Muling inalabas ng selda ang suspect na nobyo ni Altay Altamirano na si Fernando Quiambao Jr. o JR para kunan ang mugshot at fingerprints. Hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Kayo sinasabi ni Waraji na nag-hire daw ng mga tao? Hindi po totoo yun, sir. Sa pagsaliksik ng QCPD, lumabas na taong 2002, nasampahan ng kasong frustrated murder, carnapping at robbery si JR. Pero 2007, nang maghain ng affidavit of resistance ang complainant sa kaso, kaya na-dismiss din ng husgado ang asunto. Samantala, iyak pa rin ang iyak si Zelda si Altamirano. Git niya, di niya alam na may gagawing masama ang grupo ng nobyo niya sa kanyang kaibigang si Julian. Hindi rin daw siya ang mastermind ng pagpatay. Alam niya yung totoo, hindi totoo ako nagpapatay, hindi ko magagawa yun. Sabi nila bibigyan ng leksyon yun lang, hindi ko nga sila kilala, hindi ko alam yun ang gagawin nila. Ian Cruz, GMA News.